ko yung papakita. Si Alan Peter Cayetano na mismo ang nagsabi, eto, galing to kay Alan Peter Cayetano, na, oo, mga minamahal, na meron talaga silang CCTV at secured na daw. Mismo kay Alan Peter Cayetano to ha, ipaparinig ko sa inyo mga minamahal, dapat magkaroon na ng rigodon mamayang alas 3, magbalik eh. 'Di ba? Oh, meron na si Alan Peter Cayetano panibagong press con. Sinasabi niya na yung CCTV footage ay talagang na-preserve. Na-preserve naman pala, bakit hirap na hirap mong ibigay yan sa PNP? Bakit hirap na hirap mo yung ibigay sa ombudsman? Bakit? Bakit, Alan Peter Cayetano? Na-preserve pero ang tagal ninyong ibigay, pero yung hinahabol si Bato, sobrang bilis. Eto, panibagong mga minamahal, panibagong press con na naman. Oo, ni Alan Peter Cayetano, which is nanggigigil ako. Kasi sobrang sinungaling. Ang labo ng statement. Sasabihin ng Sergeant at Arms, walang CCTV footage doon. Pero eventually, mayroon naman pala. Fully operated naman pala. Tapos, nung binigyan ng sabina, ng ombudsman, ayaw ibigay. Tapos ngayon, tinanggap nila. Pero ang tagal naman ibigay. Diba? Magulo. Magulo. Ang leadership ni Alan Peter Cayetano. Kaya kung papalitan man siya ngayong araw, deserve niya yon. Deserve niya yun, sobra, mga minamahal. Deserve niya yun, nanggigigil talaga ako. Naiinis ako, napipikon ako. Nilinaw ni Senate President Alan Peter Cayetano na sa mismong araw pa lamang ng insidente o barilan sa Senado ay nakipag-ugnayan na sa kanya si Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla. Ito ay upang matiyak na masisecure ang mga CCTV footage sa nangyaring kaguluhan noong gabi ng May. Masisecure ang CCTV footage. Yan na naman tayo masisecure. Ngayon, inilipat yung kasalanan dito kay John Vic Remulla. Oo, para masecure daw. Bakit ayaw niyong ilabas sa publiko? Gusto namin ng transparency. Nanggigigil kami. Gusto namin na maging transparent para makakuha kami ng justice. Kaming mamamayang Pilipino sa napakakatangahan ninyong ginawa dyan sa Senado. Itong si Boying, manhunt daw, mga minamahal. Manhunt daw. Imamanhunt niya daw si Bato. Tangina mo, Boying. Kakamanhunt mo nung nandyan, hindi mo pa hinuli. Ngayon, gusto mo humingi ka ng pondo na naman sa gobyerno. Gusto mo na naman humingi ng pondo sa gobyerno para imanhunt si Bato. Pinipirahan mo si PBBM. Pukin ng ina mo ka. Nagigigil ako, pinipirahan mo ang presidente. Which is hindi. Dapat hindi mo pinipirahan. Dapat public servant ka. Kaya nga tinatawanan ka ngayon. Tinatawanan ka ngayon ni Torre. O, kaya mo ba, sir? Si Torre kasi alam ninyo, mga minamahal, hindi mo kailangan ng malaking budget dyan. Yan yung dahilan kung bakit sila nag-awa yung 8 billion firearms na yan. Kaya sinibak si Torre. Ngayon, the biggest mistake, kumbaga, the biggest mistake is to fumble General Torre nang dahil sa kaputragisan nito. Nandyan na, nasa harapan niya na si Bato. Nandyan na sa harapan niya nung pumunta siya sa Senado. Nakipag-shake hands lang siya. Hindi niya hinuli. Tapos ngayon, hihingi ka ng budget para sa manhunt. May perahan mo ang gobyerno. Pukin ng ina ka. Nagigigil ako. Naiinis ako. Ayon kay Senator Cayetano, nag-utos siya sa Sergeant at Arms na maglabas ng kopya ng video. I'd like to clarify na agad sinecure yung CCTV. Putang ina mo, Cayetano. Agad daw sinecured ang CCTV. Sabi ni Cayetano, agad daw sinecured. Bakit hindi nyo may pakita sa Pilipino? Agad-agad naman palang secured. Bakit hindi nyo may pakita sa amin? Ini-edit ninyo? Ha? O baka naman nagsabwatan kayo? Ikaw, Cayetano, ikaw, John Vic, lahat kayo ng mga nandoon sa Senado, nagsabwatan. Yun ba yung totoo? Nanggigigil ako. Naiinis ako. Sinecure ng CCTV? For what? Bakit hindi nyo ilabas sa Pilipino? Ha? John Vic? Ha? John Vic.
Si John Vic, mga minamahal, siya yung secretary ng DILG. Si Boying yung ombudsman. Pero yung buong Remulyas na yan, walang pinagkaiba ganun din. Hindi ko alam kung nilalaro tayo ng magkapatid na Remulya. Sasabihin ni Boying, sinasabi ni Boying, may dinecline ng Senado ang kanilang sabina na ibigay ang CCTV footage. Ngayon naman, si Cayetano, sinabi niya na meron daw CCTV, tinago lang daw nila at pinakita niya kay John Vic. So, hindi namin ano ba, nilalaro niyo ba kami? Ini-edit niyo pa ba? 'Di ba? Nanggigigil ako. Kasi niloloko niyo ang mamamayang Pilipino. Yung ano ko, yung utak ko ngayon, hindi talaga nagsisink in na para kayo sa bayan eh. Ang nagsisink in lang dito, niloloko nyo kami. Yun. Which is, yan yung pinakamasakit bilang mamamayang Pilipino, ang tinatarantado nyo kami. Nanggigigil ako. Nainis ako. Sinusweldohan kayo ng taong bayan. Putang ina mo, Alan Peter Cayetano. Ang ina ka, John Vic. Ha? Ipapamanhan mo si Bato? Ha? Ipapamanhunt mo si Bato? Ay, putang ina, nasa harapan mo na. Bakit hindi mo hinuli? Bakit di mo hinuli? Ba't di mo hinuli? Ba't di mo hinuli? Ngayon, gagastos na naman ng gobyerno para hanapin itong si Bato? Puti kayo. Wag kami. Continue. Marami pong theories, marami pong haka-haka. Marami nagpupush ng narrative, no? Isa sa unang sinabi sa akin ni Secretary John Vic Remulla ay pagdating sa Senate, we will secure the Senate, we will make sure that everyone's safe. Sabi niya, Senate President, or kilala naman niya ako, so sabi niya, Alan, please make sure may access kami at na-secure yung CCTV. So as soon as I saw the Sergeant at Arms, sinabi ko na parating dito si Secretary Remulla, make sure that in front of them, makita nila yung CCTV, tapos may dalawang kopya. May kopya tayo, may kopya sila. Binigyang din ni Senate President Cayetano Ano to, nagsisihan na? Ano to, nagtuturuan na? Ha? Nagtuturuan na? Ganito yung nangyayari, mga minamahal. Tingnan nyo ang gulo ng kanilang kwento. Sabi ng Sergeant at Arms, sa unang mga interview niya, wala daw CCTV. Wala daw angle doon sa loob ng putukan. Walang angle. Yan yung sabi niya, Plaska. Tapos, binawi, mga minamahal niya, Plaska. Meron naman palang CCTV doon, fully operated naman daw. Ngayon, nandun na si Boying. So, nung sinabi ni Boying na sinecure ng CCTV, nasaan? Nasaan na yun ngayon? Gusto naming makita, nasaan na yun ngayon? Ha, kung pinakita mo kay John Vic, nalilito tayo sa pangalan ng Magrimulya. Kung pinakita mo kay John Vic ang CCTV, nagkakamali, yung John Vic tas Boying, magkapatid kasi yan, yung isa ombudsman, yung isa secretary. Ulitin ko, kung pinakita mo kay John Vic Remulla ang CCTV, yan, kay Mr. J, kay Boy Prescon, nasaan na yun? Kung usapang security, hindi nyo na kailangan itago. I-post nyo lang yan. Ipakita nyo sa mamamayang Pilipino. Kami na yung titingin. Ano nga ba talaga yung angulo? Ayaw nyong tulungan namin kayo? Public opinion po. Mababasa nyo yung opinion ng mamamayang Pilipino. Ayaw nyo ba yon? Bakit kailangan nyong itago? For what reason? Putik na, kailangan ko ng lusartan naiinis ako. Putagisa na yan. Niloloko tayo. Ni Boying, ni John Vic, ng mga senador. Ang ina, yan yung masasabi ko. Kinukupal nyo kami. na prioridad ng bagong liderato ng Senado ang buong transparency sa investigasyon. Dahil dito, handaan niya nilang ibigay ang kopya ng CCTV sa lahat ng otoridad na hihingi nito para Handa naman pala Matagal nang merong nanghihingi ng CCTV footage. Sinasabi ninyo na handa kayong ibigay sa mga otoridad pero nasaan na ngayon yan
Hindi pa kami nakakakuha ng kopya. Naunahan pa kayo ng Bilyonaryo News Channel kagabi na meron talagang mga anggulo talaga, na meron talagang CCTV, pero hindi nyo pinapakita yung anggulong kinakailangan namin. 'Di ba? Kagabi sinabi ko sa inyo, yung BNC nakakuha ng ilang video ng CCTV footage doon sa loob ng Senado, pero hindi mismo sa may putukan. Ano 'yon? Ine-edit pa ninyo? Ha? Ang CCTV? Ine-edit pa ninyo? Putragisan kayo ng tingin nyo sa mga mamamayang Pilipino mauuto? Gagawa kayo ng panibagong acting? Ha? Panibagong ano? Panibagong, what do you call this? Set up? Panibagong plan na naman? Di ba sabi mo, may kopya at handa kayong ibigay, pero nasaan na yung kopya? Nasaan na yung kopya? Ang daming nanghihingi, NBI, nangunguna. Alam naman pala ni John Vic Remulla, bakit hindi nyo ipakita sa amin? Bakit ayaw nyo maging transparent? Bakit? Yan yung naisip ko, bakit? For what reason? Bakit? Yan lang yung naisip ko, bakit ayaw nyong ibigay? Yun. Continue. Sa pag-iimbestiga. So as far as I can recall, joint investigation to. Kailangan full transparency. Hindi pwede natin sabihin jurisdiction natin to, so tayo lang mag-iimbestiga. Klaro-klaro po yun na sinabi natin na to be transparent at naibigay ka agad to sa PNP at DILG. So sa lahat ng humihingi ng kopya, maging sa Office of the Ombudsman, maging sa NBI, Samantala, naglabas din ng opisyal na pahayag si Acting Sergeant at Arms, Retired Police Major General Mau Aplasca. Maring pinabulaanan ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA ang mga peking balita sa social media at ilang media outlets na nagsasabing walang nakuhang video sa ikalawang palapag ng gusali ng Senado. Sa inilabas na pahayag, gabi ng May 14 ay formal ng night turnover ng OSAA sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG National Capital Region ang orihinal at hindi na bagong mga kopya ng CCTV. Nagbabala ang OSAA na ang pagpapakalat ng unverified at peki impormasyon ay sumisira lamang sa integridad ng isinasagawang investigasyon. Kaya naman pakiusap ng Nasisira yung integridad. Kayo ang sumisira, sinisi nyo pa sa taong bayan. Kayo ang sumisira, tapos isisisi nyo sa amin pag mag-react kami? Anong katarantaduhan yan? Ha? Anong katarantaduhan yan? Mga buwaka ng inang shit kayo? Kasalanan ninyo, tapos ililipat nyo sa amin? Kayo yung nagsabi. Ikaw Aplasca, makinig ka. Ikaw yung nagsabi na hindi fully operated yung CCTV, but then eventually binawi mo, fully operated. So ikaw yung may mali, hindi kami, hindi yung news outlet na nag-interview sa'yo, hindi sila yung mali, ikaw. Nang dahil dyan sa bibig mo. Alam niyo ba kung anong issue ni Aplasca, mga minamahal? Pakita ko sa inyo Pakita natin sa inyo kung ano itong issue ni Aplasca. Ang daming palpak, kaya siya natatanggal at nasisibak. Kung hindi dahil lang sa pagpasok ni Bato de la Rosa at pag-change ng leadership, hindi mababalik bilang Sergeant at Arms. Yang si Aplasca. Meron akong ipapakita, mga minamahal na video. Oo. Kung sino nga ba itong si Aplasca. Kung paano siya naging palpak. Ipapakita natin sa inyo, mga minamahal, kung sino yung Aplasca na tinutukoy natin. Nandito kasi yan ito. Panood natin sa inyo, mga minamahal. Papanood natin sa inyo. Ito. May ads pa kasi. Panood natin sa inyo. Kung anong mga kapalpakan ang ginawa niya, yung nilamon, yung pera ng isang security guard sa NAIA, panahon din yun ni Aplasca. Ito. At si Aplasca ay best friend ni Bato de la Rosa. Pakinggan ninyo, mga minamahal. Pakinggan ninyo. Bago siya suspindihin ng ombudsman dahil sa nangyaring putukan sa Senado noong Miyerkules, may mga dating kontrobersya nang sinagot si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa mga tanggapang dati niyang pinamunuan. Matagal na rin ang pinagsamahan ni Aplasca at nang hinahanap ngayong si Senador Bato de la Rosa. Narito ang pagtutok ni Ivan Mayrina.
Biglang napa-alerto ang media sa anunsyong ito ni Senate Sergeant at Arms Maura Nada Aplaska. Hindi niya pinakalanan ng arestuin sa Senado. Na mga oras sa iyo nakalamlam na marami ay may ICC arrest warrant si Senador Bato de la Rosa, ang senador na nag-nominate kay Aplaska na maging Sergeant at Arms ng 20th Congress noong July 2025. Ang kanilang pinagsamahan, nagsimula pa na maging magkaklase sila ni Aplaska sa Philippine Military Academy o PMA. Habang naroon na ayon mismo kay De La Rosa, isa si Aplaska sa mga tumulong sa kanya sa academy, lalo't pareho silang tubong Davao Region. Parehas silang tubong Davao Region, meaning they are friends. Friends niya Plaska si Bato. Doon pa lang, mga minamahal. Kung titingnan ninyo, if you will connect the dots, may kinalaman itong si Plaska. Hindi pwedeng tanggalin lang yan or isuspinde. Dapat mawala na yan sa mapa, burahin na yan sa mapa. Kasi nung nag-change ng leadership, inappoint agad nila itong si Aplaska. Ni Bato de la Rosa, pakiusap ni Bato. Kasi ginamit nila yung sinabi na pinaghahabol daw si Bato de la Rosa ng NBI. Gusto niya daw i-secure yung kanyang sarili. Inappoint nila ang Sergeant at Arms itong si Aplaska at si Aplaska din ang kanilang ginamit para makalis si Senator Ronald Bato de la Rosa kahit i-deny nila yun yung totoo. Demonyo talaga yung ugali nila. Thank you, Eric De La Cruz. Thank you, Top Gun. Yeah. Na magtapos si Aplaska sa PMA. February 2026 lang nang palitan siya bilang Sergeant at Arms ni Edgardo Rene Samonte, isa rin PMA graduate. Si Samonte na ang pinuno ng Senate Security. Nang muntik maisilbi kay De La Rosa ang ICC warrant itong Lunes. Kung ikaw ang senador, sir, ako ang Sergeant at Arms. Magpapakamatay ako para hindi ka magalaw dito sa institusyon na ito. Magpapakamatay ako para sa'yo. Dahil sa insidenteng yan, kaya nagbitiw sa tungkulin si Samonte. Si De La Rosa rin ang nagmosyong ibalik si Aplaska bilang acting Senate Sergeant at Arms. Narinig ninyo? Si Bato mismo ang nagmosyon na ibalik si Aplaska bilang Sergeant at Arms. So meaning, mga minamahal, si Bato ang nag-appoint. Hindi naman siya totally nag-appoint, pero siya yung nag-request na ibalik itong si Aplaska. Ngayon na nagkagulo-gulo, wala na sa eksena si Bato, nakatakas na. Si Aplaska ang naiipit kasi sa totoo lang, si Aplaska hindi umaamin ng totoo. Yun hindi umaamin ng totoo. They already planned it and they already doctoring the evidences kaya hindi nila maipakita sa mamamayang Pilipino. Mga minamahal, hindi nila maipapakita sa mamamayang Pilipino kung ano nga ba yung nasa loob ng CCTV. Yes! Hindi ako lawyer, isa lang po akong nagbibigay ng public opinion, which is itong public opinion ko ay opinion din to ng mamamayang Pilipino. I use my influence, mga minamahal, para mamulat at makarating to sa kanila na hindi tayo dapat tinatarantado, hindi tayo dapat ginagago. Yun. Nainaprobahan naman ng majority ng mga senador. Bago sa Senado ay naging Sergeant at Arms na rin si Aplaska ng House of Representatives noong October 2020. Kabilang sa iba pa niyang naging posisyon ang pagiging director ng PNP Aviation Security Group noong 2016 na tumutok noon kontra Tanimbala, ang pagiging Regional Director ng Calabarzon Police at Director for Operations sa PNP Headquarters. 2019 na magretiro siya bilang Police Major General sa Philippine National Police at 2022 naman itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang Administrator ng Office for Transportation Security o OTS sa ilalim ng Department of Transportation. Si Aplaska namumuno sa OTS nang isubot lunukin ng isang tauhan nito ang $300 na ninakaw umano sa isang dayuhang turista noong 2023. Panahon din niya na ireklamo ng ilang security screening officer ng NAIA dahil sa umano'y pangingikil sa isang pasaherong Thai. Kinalaunan ay nagbideo si Aplaska matapos ang banta ni dating House Speaker Martin Romualdez na haharangin ng 2024 budget ng OTS at DOTR. Parang hindi po maganda na because of me, na-sacrifice po ang buong departamento. Kaya po ako nalulungkot kasi instead of yung focus ay mapunta doon sa mga tiwali, Sa tiwali, ikaw tong tiwali, punyeta ka. Dami mong kapalpakan. Oo. Dami mong nakuha sigurong kickback dyan. Hayop ka, plus ka, taga Davao. Di ko nga alam, palpak, pero paano to naging general, di ba, mga minamahal? Sanggang dikit sila.
ni Bato de la Rosa. Huwag nyo kaming niloloko. Hindi kami mga pinanganak kahapon. Mga putagisan kayo. Oo, mga minamahal. Ngayon, tingnan ninyo sa labas ng Senado. Ano yung nangyayari? Nagkakagulo na ang mamamayang Pilipino. Forced resignation para kay Alan Peter Cayetano. Madami ng mga Pilipino, mga minamahal, madami ng Pilipino ang gustong tanggalin si Cayetano at dapat mamaya, wishing pohon matanggal na yang si Cayetano at mag-appoint ulit ng mga dapat i-appoint dyan. Tinanggal ba naman si Bam Aquino sa sektor ng edukasyon? Putang ina mo ka. Oo, tagisan ka. Nanggigigil ako sa'yo. Anyway, ito na yung nangyayari mga minamahal sa labas ng Senado ngayon. Nang gagalaitin, nang gigigil, napipiko, naiinis, emosyonable, talagang may boses na ang mamamayang Pilipino na gusto nang sibakin si Alan Peter Cayetano. Mga minamahal, tingnan ninyo. Ang mga dating miyembro ng magkalabang political group sa University of the Philippines para magbitiw sa pwesto si bagong Senate President Alan Peter Cayetano. Sa pahayag, inakusahan ng sandigan ng mag-aaral para sa sambayanan o samasa at nagkaisang tugon si Cayetano ng maling paggamit sa otoridad ng Senado sa pagbibigay ng protective custody kay Senador Ronald De La Rosa. Tama. Nakakuha rin ng 26,000 na lagda ang petisyon para ipanawag ang magbitiw sa pwesto si Cayetano. Pero buwelta ni Cayetano sa mga kritiko, bahagi lang ang paninira sa sinasabing propaganda laban sa bagong mayorya. Paninira lang daw yon kay Alan Peter Cayetano, mga minamahal. Yung mga nangyayari ngayon, paninira lang. Sabi ni Alan Peter Cayetano. Paano naging paninira? Ulitin natin. Senate President Alan Peter Cayetano, paano mo nasabi na paninira ang ginagawa ng mga petitioner, ng mga estudyante, ng mga ralisa sa'yo? In fact, sa panahon mo, nakapasok si Bato de la Rosa, napalabas mo rin. Pangalawa, muntikan pang magsapakan si Kiko at si Robin Padilla. Ikatlo, nagkaputukan sa loob ng Senado. So, how can you say na lahat ng ito ay paninira? Paano mo i-justify na sinisiraan ka lang namin? In fact, nakalagay na sa sentido komon namin na hindi ka pa nga umaabot ng 42 hours since naging Senate President ka ng bansang Pilipinas. Ang dami ng nangyaring katarantaduhan, nangyaring gulo, nangyaring exhibition, nangyaring stage play, drama, or so kung whatever, dyan sa liderato mo. At ngayon sasabihin mo, paninira lang ang lahat ng ito? Paano mo nasabing paninira lang ang lahat ng ito kung nagiging katawa-tawa ang Senado ngayon dahil sa kapabayaan mo? Ha? Ginagawa mo kaming tanga. Oo. Hindi kami mga bulag Cayetano. Action speaks louder than word. Tandaan mo yan. Yung action mo, yung nakikita namin, puro ka kasi salita, puro ka pa presscon, puro pagpapabango sa pangalan mo ang ginagawa mo. Which is, hindi namin deserve ng boses na wala namang kinikilos na maganda. Umalis ka Cayetano, umalis ka dyan. Nanggigigil kami sa'yo. We accept your criticism. Dapat maging aktivista. Dapat kalampagin nyo kami. Pero if you made a judgment or an accusation, let's also have the humility of saying, ay, mali pala kami. Kasi kita nyo naman pala, hindi totoo at propaganda lang at paninira sa bagong majority. Impeachment ang main reason. Ikaw na mismo ay nagsabi, impeachment is the main reason. Kaya nga, impeachment is the main reason. Kaya niya pinalabas yang si Bato. At
kayo din yung gumawa ng paraan para si Bato ay makalabas din, makauwi din. Kayo yung nagpapasok, kayo din yung nagpalabas. Nanginang logic yan. Nanginang mo talaga Cayetano. Kuha mo yung gigil ko. Kuha mo yung inis ko, Cayetano. Ngayon tayo pa yung naninira, mga minamahal. Tayo pa yung naninira. Hindi ba obstruction of justice yung ginagawa mo? Ikaw, nasa poder mo si Bato pero napalaya mo? Ha? Hindi mo man sabihin na ikaw yung nagpalaya pero kita ng mamamayang Pilipino ang stage play, stage drama na ginawa ninyo tapos sasabihin mo paninira lang sa majority? No! No, hindi kami papayag. No! Kabubuhan! Namang ideya si Senador Erwin Tulfo sa sinasabing panibagong palitan sa liderato ng Senado. Pero para kay political analyst Ronald Llamas, malaki ang posibilidad na magkaroon ng rigodon sa Senado dahil sa kinakaharap na krisis. Malaki ang possibility na magkaroon ng bago na namang liderato ang Senado today. No, napakalaki. Dahil in my almost 50 years in politics, ngayon lang ako nakakita, Alvin, ng ganito klaseng krisis sa Senado. Biro mo, kung nagbabasa ka ng mga international newspaper, makikita mo, pinagtatawanan yung ating Senado. Actually, isa yan sa nakakahiya. Yung ating respetong institusyon, respetong Senado, ano yung nangyari, mga minamahal? Nababoy ng dahil kay Alan Peter Cayetano. Si Alan Peter Cayetano ang punot dulo ng lahat ng ito. Gets ninyo? Kung hindi sa'yo, Alan Peter Cayetano, hindi mabababoy ang respetong Senado. Nagbago ang tingin ng ibang bansa sa ating Senado. Parang pag narinig nila yung Senado, nakakatawa. Pag narinig lang, Senate of the Philippines, oh, it's funny. Nakita ko si Bato de la Rosa, oh, Karipas Dalagan, may nangyaring putukan, stage play, stage drama. Tangina mo. Tragisan ka talaga, Robin. Cayetano, dalawa kayo ni Robin. Mula ulo hanggang paa, mumurahin ko kayong mga hayop kayo ng gigigil ako. Naiiyak ako, mga minamahal. Hindi na kasi tayo, hindi tayo bulag. Nalulungkot ako na ito na yung nangyayari dito sa ating bayan. Sobrang naiinis. Nakakaano ng galit. To be honest with you all, guys. Galit ako, naiinis ako, hindi ko maipinta yung galit ko. Kaya dito ko na lang nilalabas sa social media ko bilang isang mamamayang Pilipino para makatulong ako sa pagboses ng ating mga kapwa kabataan na, di ba, kailangan ng boses na ipalaganap itong mensaheng ito. Nakakahiya. Pag sinabing Pilipinas, wala, nakakatawa. Ginagawa na lang tayong memes ng ibang bansa. Gets mo, Cayetano. Mayo 11, pinalitan ni Cayetano si Tito Soto bilang Senate President matapos makakuha ng 13 boto nang biglang magpakita si De La Rosa matapos ang halos 6 na buwang pagliban sa Senado. Create my campfire. Siyempre, tangina siya yung nagpapunta dyan kay Bato eh. Malamang siya din yung magpapalabas dyan kay Bato. 'Di ba, mga minamahal, siya yung nagpapunta dyan kay Bato. Kailangan siya din yung maglabas dyan kay Bato de la Rosa. Eh, ang problema nga po, mga minamahal, 'di ba? Hindi maganda yung stage play, hindi maganda yung acting ninyo, 'di ba? Walang maganda sa acting ninyo. Kumbaga sa madaling sabi, mga minamahal, yung acting ninyo na stage drama ay nabisto. At ang director, walang iba kundi si Cayetano. Sino pa ba, mga minamahal? Director ni John Vic Remulla, director by Robin Padilla. Si Robin Padilla yung #1 cast ng acting na yan. Ngayon, ito, sige, merong sinasabi itong tuta
mga minamahal ni ni John Vic, oo, mga minamahal. Si Nartates, nag-utos na daw kuno ng internal investigation. Nag-utos ng internal investigation. Kaya nga si Torre, tatawanan na lang kayo. Sasabihin ko sa inyo mga minamahal, si Torre ngayon, tinatawanan na lang kayo.